Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Nagtigil pasada ulit ang ilang transport group bilang protesta sa kawalan umano ng aksyon ng gobyerno sa krisis sa langis. Kasama rin sa kanilang panawagan ang taas pasahe. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, Connie, pinungunahan ng mga grupong Piston at Manibela ang panibagong kilos protesta dito sa may Philcoa, Quezon City ngayong umaga. Git ng mga transport group ang 10 piso na dagdag pasahe sa mga jeepney. Mula sa kasalukuyang 13 pesos, gusto nilang gawin ito na 23 pesos. Ayon sa Piston, sa kabila ng mga naging rollback sa presyo ng langis, patuloy pa rin ang pagkalugi ng mga driver dahil sa mataas na gastusin sa operasyon. Dagdag pa nila, mas mataas pa rin ang presyo ng diesel kumpara noong 2023 kung kailan huling itinakda ang pamasahe. Samantala, nananawagan naman ng Manibela na ibaba sa humigit kumulang 55 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Nauna nang nag-anunsyo ang mga oil company ng bawas presyo na umaabot sa 25 pesos kada litro para sa diesel, 3 pesos 41 centavos para sa gasolina at 2 pesos para sa kerosene. Ngunit ayon sa mga driver, hindi pa rin ito sapat upang matapatan ang patuloy na pagtaas ng kanilang mga gastusin. Panawagan pa ng grupo, bukod sa rollback, dapat daw ay ibasura na ang oil deregulation law, tanggalin na rin ang 12% VAT at excise tax sa langis. Rafi, Connie? Oscar, base sa assessment nila, matagumpay ba yung kanilang tigil pasada? Well, kanina nakausap natin yung mga leader ng mga transport groups at naniniwala sila na naging matagumpay naman ang kanilang mga ikinasang tigil pasada. Sa katunayan, ito ang ina-attribute ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng rollback sa presyo ng langis. Yun nga lang ay nakukulangan pa rin daw sila. Rafi? At Oscar, yung mga commuters naman, anong reaksyon dito sa kanilang tigil pasada kung meron kang nakausap? Well, meron tayong ilang mga nakausap, no? Aminado naman yung ilan na medyo nahihirapan sila than the usual. Bagamat naiintindihan nila yung sentimiento ng ilang mga driver, sana daw ay maresolusyonan ito sa paraan na wala nang kailangang mahirapan. Gaya ng mga pangkaraniwan o inaasahan na nating reaksyon mula sa mga commuters, Rafi. At may mga susunod pa bang ganitong pagkilos sa Oscar? Tama ka dyan, Rafi, no? Ayon sa grupong Piston, sa Mayo 1 ay may ikakasa silang mas malawakang kilos protesta at this time daw ay sasamahan sila ng iba't iba pang grupo. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. 10 pisong permanent fare hike sa traditional jeep ang isinusulong ng grupong Piston ngayon pong mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Naghain ang Piston ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para mabawi ang gastos nila sa diesel. Hindi pa raw kasi sapat ang sunod-sunod na rollback sa mga produktong petrolyo. Kung aaprubahan, magiging 23 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Sinisika pang kunin ang pahayag ng LTFRB kaugnay sa petisyon ng Piston. Nitong Marso, pinasuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike sa mga PUV dahil magiging pabigat-an niya ito sa mga commuter. Sa halip, nagbibigay ang gobyerno ng ayuda, fuel subsidy at libreng sakay. Pero para sa ilang tsuper, hindi sapat ang ayuda dahil sa mahal ng presyo ng langis. Kabilang sa mga programa ng gobyerno ang service contracting program para sa mga public utility vehicle. Kahapon, kinumusta ng Pangulo ang implementasyon nito. Binisita niya ang isang terminal at nakipag-usap sa ilang commuter. Target ng gobyerno na maisama sa programa ang mahigit 40,000 na bus at jeepney drivers at operators. Sa ngayon, humigit kumulang 20,000 pa lang ang nagpapalista.
Sabi ng LTFRB, kailangang ipaliwanag ng maigi sa mga operator ang sistema kaya tuloy-tuloy ang pagpapaseminar. Tiniyak din ng LTFRB na iaabot ang bayad sa loob ng 3 hanggang 5 araw. 800 million pesos ang budget na inilaan para sa 2 linggong pagpapatupad ng programa. Pero hiniling ng DOTR ang 5 billion pesos na pondo para umabot ito hanggang Hulyo. Epektibo na ang mahigit 24 na pisong rollback sa kada litro ng diesel ngayong pong araw. Ang Shell, Sea Oil at Petron, 24 pesos at 94 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. May bawas presyo na 3 pesos at 41 centavos sa kanilang gasolina at 2 pesos sa kada litro ng kerosene. Ang Phoenix, 24 pesos at 95 centavos ang rollback sa diesel at 3 pesos at 40 centavos sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, kinokontrol na ng gobyerno ang galaw sa presyo ng petrolyo. Gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency, kailangan sumunod ng mga oil companies sa itatakdang maximum na dagdag presyo o minimum na bawas presyo ng gobyerno kada linggo. Ang mga oil company na hindi susunod, maaring isyuhan ng show cause order. If you don't comply, the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. It's more of a criminal penalty. Hulikam sa Caloocan ng pamamaril sa isang lalaki ng malapitan. Nasawi ang biktima habang ang suspect hinahanap pa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isang lalaki ang nakatambay at nakasandal sa isang poste sa Barangay 8 sa Caloocan City pasado alas 7 kagabi. Nang lumapit ang isang lalaki sa kanya at malapitan siyang binaril sa ulo. Bumagsak sa kalsada ang lalaki. Tumakas naman ang gunman. Yung time na yun, ma'am, naglalaro po kami. Tapos may biglang pong pumutok. Tapos nakita na po namin may bumulagta na lang po. May tama na siya ng baril sa ulo. Dumating ang pulisya at barangay at naglagay ng barikada sa crime scene. Nagdatay namin dito, yung dugo nagkalat na talaga. Nakahiga na siya dyan. Nakasuot ng puting sombrero, puting t-shirt at puting shorts ang biktima. Nakaitim na jacket at itim na sombrero naman ang namaril. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng biktima at motibo sa krimen. Dayo talaga eh. Hindi namin kilala eh. Wala talagang lumapit ito ng mga kamag-anak dito. Kung sino po nakakaalam dito at nakakilala sa nangyari dito, sana ano na lang sa amin, lumapit na lang sa amin para makapagbigay din kami ng impormasyon sa kanila. Patuloy rin ang pagtunton sa salarin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. 2 pasahero ang nasawi matapos mahulog ang sinasakyan nilang bus sa isang bangin sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa mga otoridad, biyaheng Quezon City ang bus mula sa Daet, Camarines Norte nang magkaproblema ang preno nito habang nasa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada kagabi. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela at dumiretso sa bangin. Naging pahirapan ang rescue operations dahil sobrang dilim sa lugar. Bukod po sa mga nasawi, 35 sakay ang sugatan, kabilang ang driver at konduktor. Nakipag-ugnayan na po sa mga biktima at pulisya ang pamunuan ng bus company. Ayon sa area manager ng bus company, handa silang tulungan ang mga biktima. Hinold up ang isang gasolinahan sa San Jacinto, Pangasinan. Batay sa investigasyon ng pulisya, dumating ang mga suspect at nagpakarga ng gasolina Sabado ng madaling araw. Nang makuha ang sukli matapos magbayad, doon na nagdeklara ng hold up ang mga suspect. Isang gasoline attendant ang tinutukan umano ng baril tsaka kinuha ang pera na nasa kaha. 3,000 pisong cash ang natangay ng mga magnanakaw bago tumakas. Isinumbong sa mga otoridad ang insidente at nagkasa ng manhunt operation. Naaresto ang isa sa mga suspect matapos ang ilang oras. Wala siyang pahayag. Hinahanap pa ang kanyang kasabwat. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng hinold up na gasolinahan.
Huli ka mang pagtakas ng kotseng yan matapos magpakarga sa isang gasolinahan sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa attendant, 1,500 pesos ang pinagas ng driver madaling araw kahapon. Umaga na nang maisumbong ang insidente sa mga otoridad. Nakuha ng pulisya ang plaka ng sasakyan at base sa paunang impormasyon, nakarehistro sa isang taga-Taguig ang kotse. Inutugis na ang tumakas na driver na pwedeng maharap sa reklamong estafa. Arestado sa Maynila ang isang lalaking sinubukan umanong silaban ang kanyang kainuman. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha ito ng CCTV sa isang gusali sa Malate, Maynila gabi noong April 18. Kita ang isang lalaki na nagtangkang pumasok sa isang bahay. Hinarang at hindi siya pinayagan ng dalawang lalaki hanggang nauwi ito sa pananakit. Dalawang residente roon ang tumulong sa lalaking ginulpi. Maya-maya, tumayo at umalis na ang lalaki. Ayon sa barangay, ang lalaking nagulpi, sospek raw sa tangkang pagpatay sa isang tenant ng bahay kung saan niya tinangkang pumasok. Ang pumigil sa lalaking makapasok, landlord umano ng bahay at kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta raw sa pulis ang lalaking binugbog. Na ang kwento niya is binugbog siya doon sa lugar ng Barangay 738. Hindi naman siya magrereklamo. Ang gusto niya lang makuha yung documents and cellphone niya. Sa investigasyon ng pulis, ilang oras bago ang tangkang pagpasok, naikipag-inuman pa ang lalaking nabugbog sa isang tenant sa rooftop ng bahay. Nagkaalitan daw ang dalawa at tinangka umano niyang sunugin ang kainuman. Nag-inuman sila, then ang nangyari, meron silang parang commotion, tapos bigla siyang sinilaban. Dito sa rooftop nag-inuman ang biktima at suspect. Dito sa mismong duyan nakahiga noon ng biktima nang bigla siyang binuhusan ng alkohol ng suspect at saka sinilaban bago tumakas. Mabutit may banyo sa rooftop kaya agad na nakapagbuhos ng tubig ang tenant na sinilaban umano saka nagsumbong sa kanyang landlord. Nakuhanan pa sa CCTV ang paglabas sa eskinita ng biktima bago dinala sa pagamutan. Nagtamo siya ng lapno sa iba't ibang bahagi ng katawan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Iniinda naman ng landlord ang pamamaga ng panga at pananakit ng katawan mula sa dalawang lalaking nakialam umano at tumulong sa lalaking ayaw nilang papasukin. Desidido raw siyang sampahan sila ng reklamo. Binatan ako. Sabi ko, kumakiram dito, problema namin to kasi arson ka ako, sinunog yung ano. Hindi niya alam kung anong pangyayari dito sa bahay. Sinusubukan pa namin sila kuhanan ng panig pati ang suspect sa panununog na ngayon nasa kustodiya na ng Manila Police District. Naharap siya sa reklamong frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Muling nagparamdam sa bansa ang mainit na easterlies o hangin galing Pacific Ocean. Sabi ng Pag-asa, may dala itong mainit na temperatura na pwede rin magdala ng ulan sa ilang lugar. Apektado niya ng Southern Luzon kasama na ang Metro Manila, Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Ang nalalabing bahagi ng Luzon posibleng makaranas ng local thunderstorms. Gayunman, posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang maaaring maitala sa Dagupan, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at sa Tacloban, Leyte. 40 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan at sa 8 pang lugar sa bansa. Dito sa Metro Manila, posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Sweet moments man by the beach o kaya i-fun dance challenge kasama ang anak nilang si Katie. Pinupusuan ng netizens ang closeness ngayon ni Katrina Halili at dati niyang partner na si Chris Lawrence. Curious ang netizens, patotoo ba ito sa kasabihang love is lovelier the second time around? Nang tanungin kung nanumbalik ba ang feelings ng dalawa, sagot ni Katrina, what you see is what you get. Siyempre, tatanong ko sa iyo yung mga tanong ng netizens. Ha? Sure. Nagkabalikan ba? Sa balikan po, Ano? wala. Secret lang. Secret. Secret Oo, wala tayong sasagutin. Bawal daw. Bawal daw po sumagot. Ang mahalaga raw ngayon para kay Katrina, mas nabuo ang relasyon ni Chris sa kanilang anak na matagal na raw niyang hinihintay at ipinagdarasal. So happy ako na nakikita ko na nagiging tatay talaga siya.
Nararamdaman ko talaga yung pagiging present niya as tatay. Speaking of parenthood, relate much daw si Katrina sa kanyang karakter sa upcoming drama series na Kamao. Gaganap siya bilang ina ng karakter ng bidang si Anton Vinzon. Binubuhos ko talaga dito yung pagiging nanay ko, as in parang si Anton ay ginawa ko siyang si Katie. Maraming makaka-relate dahil syempre marami pong nanay. Or kahit hindi ka nanay, basta gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit 30 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa BOC, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa nasabing shipment na nagmula sa the Netherlands. Nang isa lang sa x-ray, doon tumambad ang drogang ketamine na mahigit 6 na kilo ang timbang. Itinago yan sa ilang cable spool. Na-turnover na sa PDEA ang mga nasabat na iligal na droga. Nagsasagawa rin sila ng backtracking para maaresto at masampahan ng reklamo ang consignee ng kontrabando. Arestado ang 3 lalaki matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pinara sa checkpoint ang commuter van na sinasakyan ng mga suspect at nadiskubre doon ang mga sigarilyong may peking selyo ng Bureau of Internal Revenue. Wala rin silang maipakitang kaukulang dokumento. Umabot sa mahigit 1,000 rim ng sigarilyo ang nakumpiska. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect. Wala silang pahayag. Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa 2023 confidential funds at aaksyonan daw nila ito. Ang confidential funds na isa sa mga batayan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nakitaan daw ng pattern of misuse ng ilang miyembro ng House Justice Committee. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang 3 quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa 3 cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto rin sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito pong pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung po nga binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant.
at least for the purpose of determination of probable cause. Sabi ng Office of the Vice President, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Commission on Audit kaugnay sa confidential funds noong 2022, kaya hindi pa raw sila makakapagkomento. Kinumpirma naman ng OVP na natanggap nila ang Notice of Disallowance ng COA para sa 2023 confidential funds. Aaksyonan daw ito ng OVP alinsunod sa mga patakaran ng komisyon. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa hearing bukas, tatalakayin ang umano'y unexplained wealth ng bise. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax returns sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte bukas, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, maraming salamat po sa pag-imbita. Kumusta po yung paghahanda ng komite para sa pagdinig bukas? Magiging explosive po ba ito? Tingin ko po, ito po ay araw po, no? Para sa paghahanap po ng katotohanan dahil magsasalita na ho bukas, hindi mga star witnesses. Magsasalita na ho bukas mga dokumento mismo. No? Doon po sa mga bagay relating po sa unexplained wealth at SALN violations ng atin pong pangalawang Pangulo. So inaasahan natin na masasalang bukas yung Ombudsman para talakayin po yung SALN ng Vice President. MLC, papatungkol po doon sa mga inflows and outflows po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, yung pong Securities and Exchange Commission para doon po sa mga ng kanila pong mga nakalistang kumpanya, yung BIR para sa kanila pong tax payments, at panghuli, si former Senator Trillanes para doon sa konteksto ng pong mga bank accounts, bank records po ng pamilya Duterte. Kumpirmado po ba yung pagdalo ni Ombudsman Remulla at dating Senator Trillanes? Yan po ay, I think, confirmed po in the last couple of days. No? Nagsabi po sila publicly na sila po ay dadalo sa pagdinig po bukas. At again, ano po mga impormasyon yung inaasahan nitong tatalakayin nila at maisisiwalat bukas? Well, mayor po nga inaasahan po talaga natin yung pong malaking pagkakaiba mula po doon sa net worth na 88 million na nakabanggit po doon sa 2024 SALN po ng pangalawang Pangulo, at inaasahan po natin na maipapakita po ito sa pamamagitan po ng mga transaction reports na ginagawa po ng AMLC. No? So, yan po ay isa doon sa tingin ko mayor na magiging testimonya bukas. At pangalawa, makikita din po natin yung pong mga corporate relations. No? Kasi as a preview, meron po tayo nakitang ilang mga kumpanyang nakalista doon po sa SALN po ng pangalawang Pangulo na malaki ho yung kita pero malaki din ho yung expenses. So, ibig sabihin, ito po ay maliit lang binabayad na buwis sa atin pong pamahalaan. So, yan po yung ilan po sa mga initial na mga resulta
forensics doon po sa mga kumpanyang nailista po ni Vice President Duterte. Kaugnay po ng binanggit nyo, may ibang personalidad pa kayang mga nakikita na dapat ipatawag sa pagdinig? Tingin ko sapat na ho yun dahil ang mahalaga naman ho dito, hindi ho yung personalidad eh. Ang mahalaga po bukas yung mga dokumento po nga maipapakita. Ano po yung laman ng mga dokumento, ano po yung laman ng mga reports. Meron po bang pagkakaiba mula po sa declared SALN ng ating pong pangalawang Pangulo na 88 million, ito po ang laman ng mga dokumento pong ito. At standing pa po yung invitasyon nyo sa BC na dumalo sa pagdinig? Sa lahat po ng aspeto, sa lahat po ng mga araw na meron pong pagdinig, may karapatan po ang pangalawang Pangulo na maghayag ng kanya pong ebidensya, maghayag po ng kanyang depensa sa kahit anumang bagay na nabanggit nung nakaraan at mababanggit po sa mga susunod pong panahon. Pag-usapan naman natin yung inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Pakipaliwanag po kung bakit kayo naniniwala na mapapalakas nito yung impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Well, mabigat po yung dalawang mga COA reports po na ito at COA decisions po na ito kasi tumataas from 73 million, nakatali na po personal ang atin pong pangalawang Pangulo to 448 million na pinapabalik po ng pamahalaan mula sa kanya po mga personal na pag-aari. Ibig sabihin, hindi po ito pananagutan lang ng opisina po ng OVP. Ito po ay personal na pananagutan ng pangalawang Pangulo at nung po mga kasamahan niya po sa OVP na nakapangalanan nito pong mga Notice of Disallowance at ito pong final COA decision po na ito. At kung sakali po maibalik itong perang ito, ma-absolve po ba itong mga involved? Wala akong absolution, no? Kahit kung magsoli ng 73 million o 448 million. Kasi siyempre, magkakaibang usapin po ito. Iba ho yung usapin sa COA, iba ho yung usapin sa Ombudsman para sa malversation, iba ho yung usapin sa impeachment kung saan pagtatanggal sa opisina ang penalty. No? So, kahit kung magsoli po ng perang atin po pangalawang Pangulo, tuloy po yung proseso po ng impeachment. May mga lumalabas po na para pabulaanan yung ilang bahagi ng affidavit ni Ramil Madriaga. Formal nyo ba silang iimbitahan sa komite o paano nila may paparating sa komite yung concern nila? Bukas ho yung komite ho sa tatlong bagay. No? Pag-desisyonan ho namin kung isasabina ho yung mga napangalanan ng mga personalidad, pwede rin ho silang imbitahan sa huli pong pagdinig at sila ho mismo pwede ho magpunta sa komite para sabihin ho na gusto ho nilang dumalo. Dito po sa bagay nito. Lalo't higit, marami hong mga videos na lumalabas after the hearing. So halimbawa, si Mr. Madriaga at saka si Mr. Kilala, magkakasama ho sila doon sa isang kantahan at sosyalan sa panahon ng kampanyahan. At kasama rin din ho, yung isa hong nababanggit doon sa pagbisita ho supposedly sa BJMP facility sa Bikutan, si Attorney Joyce Dapat. So ito pong mga personalidad ho na ito, up until today, mag-iisang linggo na. Parang wala pa ho tayo naririnig na absolute denial. Nakilala ho nila si Ramil Madriaga and that they have nothing to do with him. Sabi po ng ilang law experts, posibleng maging state witness si Madriaga sakaling may isang pang reklamo sa bisa sa hinaharap. Ano po masasabi nyo rito? Pwede ho siya maging state witness pagka ho ombudsman proceedings na po yung pinag-uusapan ho natin, particularly ho dito po sa malversation at kung magkakaroon man ho ng plunder charges. No? Pero sa pagsampa ho sa impeachment proceedings, syempre pwede pa rin ho siya maging witness, no? Doon po sa mga bahagi ng confidential funds misuse. Pero technically speaking, yung po state witness pang mga criminal proceedings lang po, ito pong bagay na ito. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, magandang tanghali. Si House Justice Committee Member Representative Terry Ridon. Susubukan po namin hinga ng reaksyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Ridon. Nasunog ang isang warehouse sa Valenzuela. Dahil po sa dami ng nakaimbak doon na pintura, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang pinagtulungang apulahin ng mga bumbero sa isang warehouse ng mga pintura sa Barangay Malanday, Valenzuela, mag-aalas 7 kagabi. Ang init na dito! Ang lakas na, oh! Agad itinaas sa unang alarma ang sunog na umabot sa ikalawang alarma at mabilis kumalat at tumupok sa 2 sa 3 palapag ng gusali. Nakaupo lang po ako dito sa garahe namin. Tapos nakita ko po lumalaki na po yung apoy. Napansin ko po sa taas mo yung unang apoy sa taas po. Tapos hanggang lumaki na. Yung mga kotse po namin, saka yung mga linikas po namin dito yung sa
gilid po dahil dikit po ng pader po yung nasunog po. Pahirapan sa mga bombero ang pag-apula dahil sa dami ng mga nakaimbak na pintura ayon sa BFP. Challenge din po natin na may mga sumasabog din po na pintura sa loob and other liquids po. Trinay po talaga namin na bumuga po ng AFFF, yung foam po sa mga fire truck namin. Kaso po sa medyo lumawak na rin po kasi yung affected kaya hindi na po siya masyadong effective. Nag-cooling na lang po kami para hindi na po masyadong kumalat yung apoy. Umakyat na rin sa mga bubong ang ilang bombero para apulahin ang apoy. Aabot sa mahigit 80 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde. Walang nasawi o nasaktan sa sunog ayon sa BFP. Ligtas naman daw na nakalikas ang pamilyang may-ari ng warehouse. Gayon din ang ilang empleyado nito. Nasagip din ang ilang alagang hayop. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang may-ari ng nasunog na warehouse. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy, pati na ang halaga ng pinsalang dulot nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay matapos umano makipagbarilan sa mga pulis ang isang lalaki sa General Santos City. Sa kabila ng babala ng mga residente, patuloy sa pamamarilang pulis na yan sa isang bahay sa Barangay Labangal nitong Sabado. Target ang lalaking sinasabing tumakas matapos sa reklamong nagpapatok ng baril. Ayon sa General Santos City Police, nagalit daw ang lalaki dahil sa problema sa pamilya. Patay sa engkwentro ang lalaki. Nasawi rin ang isang babaeng 12 anyos matapos matamaan ng bala na pinaniwalaang nagmula sa baril na gamit ng suspect. Nananawagan ng hustisya ang pamilya niya at kinukwestiyon ang operasyon ng mga pulis sa gitna ng residential area. Sabi ng pulisya, iniimbestigahan nila kung may mga nalabag na safety protocols sa nasabing operasyon. Update sa nag-emergency landing na eroplano sa Iloilo International Airport. Sinabi po ng Philippine Airlines na nagkaroon ng pressurization indication ang nasabing biyahe. Ayon sa PAL, galing Dumaguete, Negros Oriental at papunta sanang Maynila ang eroplano nitong linggo. Pero dahil daw sa pressurization indication, nag-emergency landing sa Iloilo alinsunod sa safety protocols. Batid daw ng PAL na naging mahirap ang karanasan ng mga sakay ng eroplano. Nagbigay naman daw sila ng tulong sa mga pasahero at crew. Ipinatatawag ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga piloto ng nasabing eroplano para mag-report sa kanilang flight standards and inspectorate service bilang bahagi ng investigasyon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng CAAP sa Philippine Airlines tungkol sa nangyari. Nagbigay ng tunay-tuneladang press dates ang Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas. Handog po nila yan sa mga Muslim community sa bansa. Balitang hatid ni Catalina Son. Ginanap ang isang ceremony para sa turnover ng press dates mula sa gobyerno ng Kingdom of Saudi Arabia at ng Saudi Embassy Chancery. Nasa 30 tonelada ng press dates ang mula sa Saudi Arabia. Ang press dates ay ibabahagi sa mga Muslim community ng ating bansa sa pamamagitan ng National Commission on Muslim Filipinos at Red Cross. This initiative reflects the kingdom enduring a push to extend goodwill and solidarity to brotherly and friendly nations. Ang naturang dates ay ipapamahagi sana sa mga Muslim community dapat noong Ramadan. Nahuli lang daw ang shipment nito. Malaking tulong ang binibigay ng Kingdom of Saudi Arabia sa amin sa mga dates, especially mga during Ramadan na ano talaga, nagamit talaga ng mga tao natin. Dito sa Manila, binibigyan natin sa Quiapo, binibigyan natin sa Taguig, sa Quezon City. Marami tayong pinagbibigyan hanggang sa probinsya. Napakalaking bagay ito, lalo na sa panahon ng medyo hindi maganda. Kulang ang pambili natin, makakadagdag ito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News. Iginiit ni Iranian Parliament Speaker at top negotiator Speaker Mohammad Kalibaf na hindi sila makikipagnegosasyon kung patuloy na magbabanta ang Amerika.
Sa isang expo, sinabi ni Kalibaf na hindi negosasyon ang gusto ni US President Donald Trump kundi pagsuko ng Iran. Naghahanda raw ang Iran habang umiiral ang 2 linggong ceasefire pero hindi tinukoy kung ano ang mga ito. Sabi ng isang Pakistani source ng Reuters na sa Miyerkules magtatapos ang ceasefire. Isang opisyal naman ng Iran ang nagsabi sa Reuters na pinag-iisipan pa kung magpapadala sila ng mga negotiator sa Pakistan para makipag-usap sa Amerika. Para kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, malaking balakid sa negosasyon ang paghaharang ng Amerika sa Strait of Hormuz. Wala pang bagong sagot ang Amerika. Nauna nang sinabi ni US President Trump na may nilatag silang nuclear deal sa negosasyon ng Amerika sa Iran. Mas maayos daw yan kaysa sa Iran nuclear deal noong 2015 na sinang-ayunan ng Amerika, Iran at iba pang bansa. Sa naunang peace talks ng Amerika at Iran, kabilang ang nuclear program sa mga hindi napagkasunduan ng dalawang bansa. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Sa halip na makatulong, inirereklamo ng ilang residente na lalo pa raw lumala ang baha dahil sa itinatayong pumping station sa Barangay Talayan, Quezon City. Ang naturang pumping station kasama sa questionable umanong flood control projects na pinaimbestigahan sa Office of the Ombudsman. Balitang hatid ni Bea Pinlac. 2 taon na ang nakalipas mula nang simulang itayo ang pumping station na ito sa Matalahib Creek, Talayan, Quezon City. Pero hindi pa rin ito tapos at hindi pa rin mapakinabangan. Imbes na maibsan ang pagbaha sa mga kalapit na barangay, daing ng mga residente, tila pinalala pa raw nito ang problema. Talagang pag nagbaha malalim talaga, lagpas sa tao. Dati, matagal bago dumating ang tubig sa kalsada. At saka hindi inaabot yung silong namin. Ngayon, Diyos ko po, wala pang 5 minutes nasa bahay na namin. Itong bagyo, umabot ng almost 3rd floor namin. Ayon sa Quezon City LGU, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagpapatayo sa pumping station. Pinalagan din daw nila ito dahil hindi nila makatutulong sa problema sa baha ang disenyo ng istruktura. Nung na-build itong structure na ito, una, wala pong pahintulot ng lungsod, wala pong certificate of coordination, wala rin pong kahit anong permit. Nung wala ito, less yung baha dito sa area na to. Nung tinayo to at hindi tinapos, lumaga yung baha. Ininspeksyon kahapon ng DPWH ang pumping station, kasama ang Quezon City LGU at mga kinatawan ng UP Project NOAA at private sector. Sinisimulan na ang mga hakbang para maayos ang pumping station, gaya ng pag-iba sa mga nakaharang na estruktura at dredging sa San Juan River. Ang mangyayari po dito kapag tinanggal natin yan, mabubuksan yung Matalahib Creek at mapupunta yung tubig sa San Juan River para hindi masyadong nagbabaha doon sa Talayan. Maglalagay din ng mobile pumps at retention basin sa mga piling lugar. Pero sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, baka sa susunod na taon pa ito maging fully operational. Yung pumping station, wala tong pondo ngayon. No? Kaya hindi matapos-tapos. No? So, we will have to fund this for 2027 para by the end of 2027 or before the rainy season, hopefully, operational siya. Isang Matalahib Creek pumping station sa mga maanumalyang flood control project na isinumite ng DPWH at ICI sa Office of the Ombudsman. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. 11 sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang van sa Balamban, Cebu. Ayon sa pulisya, galing sa pilgrimage ang mga biktima at tinatahak ang pababang bahagi ng kalsada sa barangay Kansumoroy nang sila'y maaksidente. Hindi raw pamilya ng driver sa lugar. Sinaklolohan sila ng mga kasunod na motorista. Isinugod ang mga biktima sa Cebu Provincial Hospital. Dahil sa inyong mga kapuso, nangunguna pa rin ang GMA Network pagdating po sa total views sa telebisyon at sa YouTube. Ayan po ang binahagi ni GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag sa YouTube Unstoppable 2026 Trade Event. Ayon kay Maralag, ang GMA Network din ang may higher average unique viewers na nanonood ng mas matagal, base po yan sa 2025 at February 2026 data. Kumpara rin sa ibang market sa Southeast Asia, tanging sa Pilipinas daw nananatiling malakas ang viewership sa YouTube ng mga TV content. Why is it? Why media companies
Because the behavior of online viewing relies on trust. And trust is what we have. Hindi po kami ang nag-score sa sarili namin. This was an international-based research company, Reuters, who accorded us this honor for the past 5 years. They gravitate towards platforms that they can trust and provide content that is relatable. Nagdulot ng makapal na usok ang malaking apoy na yan sa Barangay Purok 2, Pavia, Iloilo. Ayon sa may-ari ng nasunog na bahay, napabayaang sinaing ng kanyang misis ang tinitinang dahilan ng apoy. Naaburi ng isang electronic repair shop. Partially damaged naman ang stall ng lechong manok at isang photo shop. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, mahigit 200,000 pesos ang danyos ng sunog. Ipatutupad na sa school year 2026-2027 ang bagong 3-term school calendar. Ayon po yan sa Department of Education. Mula June 8 na class opening hanggang June 11, gagawin ang mga paunang aktibidad para sa Term 1. Sa June 15, ang simula ng regular na klase na tatagal hanggang September 15. Ang Term 2 mula September 16 hanggang December 18, 2026. Sa Enero naman, ang simula ng Term 3 hanggang April 8, 2027 o end of the school year. Ayon sa DepEd, pwedeng magpatupad ng 3-term school year ang private schools, basta't sundin ang required number of school days. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni OIC Undersecretary for Learning Systems Strand, Dr. Carmela Oracion, na ni-reorganize ang school calendar para makatutok sa teaching and learning periods. Iginit niya rin na hindi tinanggal ang co-curricular at extracurricular activities. Gamitin yung word na focus. Kasi kapag ang guro po ay nakaka-focus sa isang task lang, hindi hati yung attention niya. At the same time, for learners, iba po yung ang attention naman nila ay concentrated where it should be concentrated on a definite period of the school year. Ito ang GMA Regional TV News. Nabangga ng jeep ang isang motorsiklo sa Zamboanga City. Ayon sa rider, nag-u-turn siya palayo para hindi mahuli sa LTO checkpoint sa Barangay Calarian dahil student permit lang ang kanyang dala. Paliwanag naman ng driver ng jeep, biglang nag-u-turn ng rider kaya hindi niya naiwasan at nabangga. Walang tinamong sugat ang rider at walang nadamay sa insidente. Ipinaubayan na sa LTO ng LTO sa pulisya ang insidente. Nagkasundo na ang magkabilang panig. Ayon sa LTO, kailangan may kasamang lisensyadong driver na nagsisilbing instructor ang sinumang nagmamaneho gamit ang student permit. Sa iba pang balita, naghain ng counter affidavit ang magkapatid na senador na sina Mark at Camille Villar kaugnay po sa mga reklamo ng Securities and Exchange Commission sa kumpanya ng kanilang pamilya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Dumating sa Department of Justice ang magkapatid at kapwa senador na sina Mark at Camille Villar para panumpaan ang kanilang counter affidavit. Sagot nila ito sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa pamilya Villar at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan daw para maligaw umano ang mga investor. Ang magkakapatid na Villar ay tumatayong directors of the board ng kumpanya. Para po sa Villar Land Holdings Corp, at yung mga individual na directors at officers, we maintain that they did not commit any wrongdoing. Ayon sa abogado ni Senador Mark Villar, kampante itong walang basihan ng akusasyon. He denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud. Hindi naman dumalo ang kanilang mga magulang na sina dating Senate President Manuel Villar at dating Senadora Cynthia Villar. Pero nag-file sila ng verified manifestation and motion imbis na counter affidavit. Kanila raw hiling ma-dismiss ang reklamo. Yun po ang aming panalangin, yun po ang aming hinahangad na sana po sa dulo ay mapanigan kami ng panel
at madispis po yung kaso laban sa kanila. Nangako naman ng patas na investigasyon ang DOJ. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin kung anong tama, kung anong mali. Kung may masasaktan, wala kami magagawa, but we just have to do our job. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Now showing pa rin sa mga sinihan ang horror film na Huwag Kang Titingin. Ang ilang cast members nito dumalo sa block screenings. Si Sofia Pablo nasa screening sa Quezon City. Sina The Secrets of Hotel 88 Stars naman na sina Kira Ballinger at Josh Ford o Kish nagpunta sa Mandaluyong. Natutuwa na kami marinig yung mga reactions ng mga fans, yung mga sumusuporta sa amin. Super happy kada may mababasa po ako ng mga good reviews. Spotted din si Born to Shine actor Michael Sager sa dalawang magkahiwalay na screening sa Quezon City, kung saan naka-meet and greet niya ang fans. Present din sa hiwalay na block screening sina Marco Massa at Charlie Fleming. Si Shuvi Etrata naman, bukod sa screening, nakabonding ang fans sa iba pang activity. Bilang bahagi ng first anniversary celebration ng Pangkat Shuvi, nagdao sila ng tree planting activity sa Binangonan, Rizal. Kasama si Shuvi, sama-sama silang nagtanim ng seedlings. It's really a blessing to have a fandom like this po kasi sobra pong hindi ako makapaniwala na my fans can really create change, not just to support me but actually change the world. Thankful ang Sparkle P-pop boy group na Cloud7 sa blessings na natatanggap nila. Idinededicate nila ang lahat ng ito sa kanilang fans, ang Rainbows. Bukod sa music scene, ready na rin silang umarte on screen. We've done workshops na rin naman po, acting workshops at GMA Sparkle. So, if given the opportunity po to act, syempre lahat naman po, we're very open po to accepting it po. So, yeah, sana soon. Gustuin po namin na lahat kami magkakasama sa isang teleserye. Habang si Miguel naman, super happy ko po na yung si Kuya David po yung nakasama ko po ulit and parang parang kumbaga role po sa akin na i-act. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, 2 OFW ang nasuwi sa isang hostage incident sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, employer nila ang mismong pumatay sa mga biktima noong April 15. Parehas na long-time household service workers ang mga biktima. Arestado na ng pulisya ang employer. Bida natin ngayong Martes, ang pamilyang No One Gets Left Behind, ang motto. Sa halip kasi na solohin ng kanilang summer getaway sa Nasugbu, Batangas, join ang kanilang mga alagang aso. Meet Jamolo Family. Biro ni Hughes Cooper Jenny. Nag-alaga sila ng 8 aso para magbantay ng bahay. Pero ang ending, isinama nila ang fur babies dahil wala silang bantay. Mukhang enjoy sa beach sand at waves ang kanilang adorable aspens na sina Nigel, Ceci, Vilma, Pinky, Top, Giting, Lusing at Karing. Ayan, hinangaan naman ng ilang netizens ang responsableng pag-aalaga ng pamilya sa kanilang fur babies. Ang kanilang unforgettable bonding experience sa beach may almost 200,000 views na online. Trending! Dapat naman talaga kasi part of the family, Cute, diba? oo nga. At yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.